Maayong hapon, good afternoon sa tanan. Ah, Salamat kayo sa panahon na diin kita maka-share sa atong mga wisdom o knowledge about unsaon sa pagpadayon sa pag-atiman sa kinayahan, pag-promote sa atong kultura o magpabili ng atong kahusay o kalinaw sa atong tribal communities. So, ang office sa nato karon diri sa Sangguniang Panglungsod, office nato sa IPMR. So daghan kita og mga programa kauban sa ato mga partners like mga NGOs o mga private sectors, civil societies nga motabang sa pagpalapnag mahitungod sa pagprokita sa katapusan nga lasang og sa atong mga katribo diya sa kabukiran. Kay gani atong nakita nga ang atong kabukiran nga upaw na og nakita nato nga daghan na ni wala na ganahi sa green economy sa farming ug sa uban kay nalingaw sila sa mga instant money sama sa mina palagi. Ganahan po sila about sa easy money. Pero kung makita lang sa atong indigenous peoples, unsa ang pinaka-importante na kinabuhi diya sa bukid, tingali ato makita tingali nga makapahatag kini og invitation sa atong local nga kapagamahanan sa atong LGU to support them about sa green economy, local enterprise, atong pagpromote. So, pinagi sa akong inisyatiba, nakita nato nga kinahanglan nato nga mapabuhi ang kusog sa kinayahan ug sa lumulupyo niini. Kultura o kinayahan magpadayon alang sa next generation. So, dudaghang kita mga programa gani bisita kita sa laylay nga tribal communities. So ang atong gi-offer sa ila is ang green economy through coffee production. So ang coffee doon natay duha ka klase, robusta ug arabica. So ang robusta is sa pagkakaron pwede ta mo palit og ang GCB, ang green coffee bean is natay sa 80 pesos. Dayon ang atong arabica natay klase sama sa Catimore, Red Bourbon o Yellow Bourbon. So kada po mga coffee is dami nga coffee o pwede ma-export siya o pwede sa local. Ang price range niya is nasa 300 pesos to 400 pesos. So enough na para sa mga atong coffee growers nga mabuhi og mo atiman sa coffee. Sama sa kung local lang ta kun dili mo i-process siya. So ang isa ka punuan mag-harvest ka na og kung dako siya ako mag-harvest ka og butang tag mga sa red cherry lang ato ipik red cherry. So magkwanta lang pinakadako nasa 2 kilos. So paliton dahil na siya og 60 pesos pa kilo. Diha lang sa punuan. Pero kung imong i-process siya nga mahimong parchment dayon GCB nakabaligyan nato og 400 pesos per kilo. So mo nang diferensya. So karon nakita nato nga naaday dako nga livelihoods, naaday dako nga ang atong investment dugay dako nga kapaingnan sa livelihood. So ang mga women kung magpick lang sila sa red cherry, so butang tayo sa ka-hektarya 1,000 seedlings so coffee trees. So 1 coffee equals 2 kilos, so natay to 2,000 kilos times 60 pesos. Diya lang sa kwan, palito na sa buyer. So kumpara nimo na, so every week ang harvest.
Kay dili man na sa traditional harvesting nga imorang paakon to kung gahi na gulang dayon anak ada dayon nimo ang coffee no. Kay madaot to ang katong mga dunay mga notes niya dito katong para po bulak. So ang pingan to parang mobalik bulak kapod. Mga pula lang red series kuanin. So ingaanak ka ang kwarta na kay ang coffee karon is in demand labaw sikat siya sa fuel. Kay walay tao karon nga dili magkape. Di ba? Basta istorya ka, coffee gid ka. O man na siya. So, nga na nga, adi ay makita sa tao ang iyang mga abundance kung dili naa sa gihatag sa Dios, nasa kinayahan. Unya ang coffee nimo basta bugnaw, dali kayo ang pagpamunga, pagpadahon, paghatag sa harvest. So karon mao na to kung usa sa atong mga programs ang coffee production Robusta plus Arabica. So ang kaduha nato nang nakita nga challenges sa bukid is ang native chicken farming o ang atong piggery, ang atong buttery o ang atong pwede ta magbakahan. So ang problema karon sa atong native chicken farming o ang atong baboyan kay wala kay feeds kay ang atong commercial feeds is anaon pa ka sa presyo pwede nga di ka kaginhawa kay 45 pesos wala makita nila nga kay doon natin program nga kita maghimog feeds doon natin formulation nga starter grower dayon to dayon sa kwan anto dayon sa pagdakuna sa manok manok dayon atong mga baboy. So sa nang materialis mo ana naara na ta dulo sa kalasangan makuha nimo. Ang problema lang kay kung dili ka magtanom, wala gyud mahimo. Pwede ta maghimo og pellets. Pwede ta maghimo og kanang kuan sama sa katong BEC nga kuan, starter BEC dayon ang ato lang gyud na promote kaduna ta yuta. Kay kung wa kayuta di man katanom. 1 hectare is magkuang ka kilo corn. Anang yellow corn is imo nang i-crack doon na kayo ibang mga formulation diha ibutang so naka advantage ng mga farmers na instead sa 45 o 42 ang kilo sa feed sa commercial mudaw na to 30 so ano na so ang imong mga material sara sana niya so for example karon na ako'y niya gamay imong gasto sa feeds niya mahal ang manok 280 ang kilo sa manok karon native chicken baboy nimo 300 ang per kilo so dakog income mo ni gina-promote nato nga nagpadayon ang kagutom sa kabukiran kay walay mga plano nga tumanon nga atong ipatumanon pero kung ang local business enterprise atong ma-promote so kung doon natin pagkaon mawala ang pagmina kung doon natin pagkaon, mawala ang paglaging. Muna siya. So, haruhay ang imong pamilya. Walay tagro niya, ang imong kuan, chicken farming, native chicken farming, makapawala sa problema. Okay. Ang ano, malingaw ka pagbahog. Malingaw pagbahog dayon. Importante lang nato, gamay nga kapital. Sa pagkuan sa atong yellow corn, pagtanom, napier, sa atong Madre de Cacao, Madre de Agua, Azula, muna sila ang mga ingredients sa atong feeds puhon. So nara man na sa lasang pamanaw nato, Madre de Cacao, Madre de Agua, Napier. Dayon kuan. So bahala nila isulti na sa uban pero mo ang formula. One of the formula sa kuan sa atong feeds. So palita karon isa ka community tagaan nimo dito murag tagaan nimo dito og kanang proyekto nga ikaw na ako'y feeds, doon na kayo manukan, mabuhi sila. Bahin ta sa kanding, bahin ta sa baka, bahin ta sa manok, mabuhi sila. So, nga nang pamaagi, na dili siya layo sa kamatuuran kung atong lihuton. Kaya kung igura ta sa plano, wala ta sa lihok, sama sa ako karon doon ako'y gamay nga backyard farm,
native chicken. So doon ako yung mga 300 karon ka manok, native chicken. Napag ko'y nagkuhan ko, nagpa-breeding kong siyamo, nga dagko kayo. Na ako'y breeding area, ako tanan. So doon ako incubator, every hatching kay 150 kabo ka piso. So mo nga siya nga lipay ta. Mo to ang dako nato. Kaya nakatapusan, one of the programs, din nato murot ako mga programa kay daghan man gud ni trabaho sa tribo. Atong i-address ang demand sa fertilizer. Nara di ang fertilizer sa lasang. So maghimo pod ko og organic fertilizer nga 100%. Og ako na po mag-supply. Katong walay mga fertilizer nga nagamit og mga inorganic. We need to restore the soil fertility sa atong kuan kay mao na usa nga atong climate change ba. So atong makuha na ang kuan irregular na ang pagkuan sa atong yuta kay mostly mga inorganic na tanan nga fertilizer atong gamit. So kung ibalik na itong organic fertilizer, so ito atong lugimit, nakatanom na tag 20,000 nga lugimit. So dagko na hapit na mamunga. So pwede ko maka-produce tingalig every month 1,000 sacks fertilizer. So daghan manguha ana bukid nun, gusto ka makuha. Butang ka tig 100 pesos per sako. So ngana na siya. Ana ka simple ang calculation sa kinabuhi. Makugi lang. Once ka doon na kay green economy, so maprotektahan mo kinayahan mo. Una, ang coffee, pwede makahatag ka og pagkaon sa sibit. Sibit ka ng murag na milo. Kay kanang coffee, kano nila ang bunga sa kape, pang-stock nila. Mabusog sila. Ang katong wildlife nga sibit, milo, ilibang ra po nila kung kada ilang tae puti na nga GCB bin sa coffee mo'y mahal nga kuan ang tae sa milo sa sibit. So makatabang ka sa ang output ana for the nature is to protect the wildlife and the rainforest. Also katong lugimit nga fertilizer is you can create wildlife sanctuary, dayon food for the wildlife, medicinal, dayon soil fertility, restore soil fertility. So mga gapon na sila. And ang coffee nato is green economy. Instead nga mag-adto sila sa pagdulang ba kanang paning ba dito lang ako sa coffee kay sure pa ang akong harvest. Kung dito ka sa sa Bulawan, wapay siya makadaot pa. So, muna ginapromote nato. Ako na yung matutukan sa tribo. Wala na yung tribo nga mangayo tingali sa syudad. Diba? Wala yung tribo nga mangayo diri magpag-ayog pa. So, focus sa instead nga maka-invite noon tapuhon sa mga investors na gusto mo kapital sa bukid. Tungod ani nga program. Pilot project is usa dito ato nga panitupuhin. Thank you. So kining area diri mao ni ang atong feeds, butanganan sa feeds. O kana pong tulo ka bangag diha ibutang natong incubator nato nga sulod sa 108 ka itlog nga mga next week na sa maibutang nato sa hatcher line mapusa na ang 108 ka itlog. So daghan na tag piso ani. So pulihan na pod usab nato kini sa daghan nga itlog nga atong isunod. So mo ning area sa feeds dayon sa atong incubator. So kining dapita dire mo ni ang saprong sa atong balay ni sa atong mga manok at the same time titanganan sa atong brooder. So kita ninyo nakatag brooders diha tulo ka buok. So naa pa diri atong makita. So
So naanay kurinti na daan, butang daghang tag mga tangkal, butang ko niya. So ingana ang atong pagsugod sa atong gamay nga backyard farm sa atong native chicken. So malingaw tani. Kung gusto mo palit po sa akong mga piso, sa akong Siamo, sa akong Saso, sa akong Hubbard, so ida lang mo sa ako.